Okay, good morning po ulit sa bawat isa. Tayo po ay magsimula na. Tayo po ay manalangin. Father God, we thank you po sa umagang ito. Salamat po sa mensahe mo na nakapag-encourage po sa bawat isa. At Lord, dalangin po namin sa iyo na ituro mo po sa amin itong aming pong pag-aaralan na to, ma-relate po namin sa aming buhay espiritual. Salamat po sa iyo. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Yung pong last week, sino po yung nakakaalala nung pang 6 feast po natin ng Israel last week? Yom Kippur. So ito pong Yom Kippur ay Day of Atonement. Ito yung parang pinapag-alala nila na sila ay isi-save, di ba, ng Panginoon. So yung 6 po ay tinatawag po na Feast of Tabernacle or Sukkot. Yan, so marami-rami na rin tayong mga term na Hebrew na narinig, bukod po dun sa kanilang counting. So ngayon, meron tinatawag pong Sukkot. Ano po yung napapansin niyo sa picture? Nakita niyo po ba yung picture? May tent, di ba po? Gaano po ba ka-importante sa kanila yung tent? Sa atin, hindi na masyado importante yon. Nagiging importante ngayon yung tent kapag meron mga gumagamit pa rin ito eh. Yan, kapag po nagka-camp tayo, di ba? Or may mga overnight stay po tayo kung saan lugar, nagagamit po natin yung tent. Pero sa mga Israelita po, napaka-importante po nitong mga tent na to, or sa Tagalog ay tabernakulo, or tinatawag din po ng iba na tabing, diba? Tabernacle. Okay, ano ba tong Sukkot na to, or Feast of Tabernacle? Makikita po natin, basahin po natin yung Deuteronomy 16:16. Sabi po dito, sa loob ng 1 taon, ang inyong kalalakihan ay 3 beses haharap kay Yahweh. Tuwing pista ng tinapay, napag-aralan din po natin to, no? Tinapay na walang pampaalsa, pista ng Sanlinggo or yung Pentecost na tinatawag, natalakay na rin po natin siya, at pista ng mga tolda. So ito po yung Feast of Tabernacle. Tolda, tinatawag din siyang tolda. Okay? Pista ng mga tolda. Magdadala sila ng handog tuwing haharap. So sinabi po siya sa Deuteronomy 16:16, sinabi rin po siya sa Exodus 23 verse 16. Ipagdiriwang din ninyo ang pista ng pag-aani tuwing aanihin ninyo ang unang bunga ng inyong bukirin, at ipagdiriwang din ninyo ang pista ng mga tolda sa pagtatapos ng taon, sa pitasan ng ubas at ng mga bungang kahoy. Kaya so nakita po natin, may mga verses po na nagsusupport na inutusan sila ng Panginoon na i-celebrate po, i-commemorate yun pong pista ng mga tolda or yun pong Sukkot na tinatawag, Feast of Tabernacle. Kailan ba ginaganap yan? The Feast of Tabernacle takes place on the 15th of the Hebrew month, Tishri. Dito po sa atin, pag i-convert po natin sa atin pong Gregorian calendar, yan po ay lumalabas na mga nasa September po. Nasa September. So more or less from ang ano po yan, September to October, dyan po naglalaro yung computation nila. Yan po yung and usually it occurs in late September to mid-October. The feast begins 5 days after the Day of Atonement. So yung pinag-aralan po natin last week na Yom Kippur, magbilang ka ng 5 days, eto naman po, eto namang Sukkot naman yung kanila pong ipagdiriwang. The time the fall harvest had just been completed, it was a joyous celebration as the Israelites celebrated God's continued provision for them in the current harvest, and remembered His provision and protection during the 40 years in the wilderness. Gaano ka-importante ang tolda sa kanila? Gaano ka-importante ang tabernakulo? Kung babalikan po natin yung pong balik tayo uli, di ba? Nakita naman natin yung mula dun sa Pasko.
nag-start po yun nung pinalaya sila ng Panginoon dun sa Egypt, di ba po? Kaya nagkaroon ng Pasko, di ba? Yung review nga natin, ano ba yung Pasko? Yung Pasko, yun yung naglagay sila ng mga dugo sa hamba ng kanilang mga bahay para sila ay, yung sino man na firstborn na nandun sa bahay na yon ay lalampasan ng angel of death. Diba? Yan po yung Pasko. Then after that, so yung panganay nga nung parao ay namatay. Siyempre, dahil walang dugo na nandun sa hamba, so hindi siya nilampasan nung angel of death. So namatay po yung panganay na anak ng Faraon. And since that day, pinalayas na sila. Diba? But after the 10 plagues po yan, meron munang 9 plagues na pabalik-balik si Moises, papalayain, hindi na naman. Pero yung namatay po yung anak ng Pharaoh, yun po yung pinaalis na sila sa Egypt. So yun po yung Pasko na atin pong unang napag-aralan. Pagkatapos, ano po yung nangyari? Di ba nagmamadali sila na umalis? So, wala na silang nadala pa na tinapay na aalsa. Kaya po, nagkaroon naman ng Feast of Unleavened Bread. Unleavened bread. Ganyan. Then, inuutos naman ng Panginoon sa kanila na yung firstborn, yung sa firstborn naman, di ba? Na kapag dumating kayo dun sa first fruit, sa inyong doon sa lupang pangako, gaganapin nyo to. Then, after that, ano pa yung sumunod natin? After 50 days, nagpunta naman sila doon, si Moises sa Mount Sinai para doon sa Ten Commandments, di ba? So, doon po sabi nila, yun yung birth ng Judaism or ng mga Hudyo. Then, ano naman po yung katapat nun dito sa New Testament? Yun po yung birth ng Christian Church sa Acts chapter 2, di ba? Na kung saan nasa upper room sila, tapos yung banal na espiritu, yung nagparang dilang apoy na dumikit sa bawat mga disciples na nandoon po. So yung Pentecost. Then yan po yung mga nasa fall. Samantala, sa spring naman, nakita po natin, napag-aralan natin, yung pong Feast of the Trumpet, yung Teruah, then yung pong Yom Kippur, yung pong last week na pinag-aralan natin, then eto po yung ngayon, yung Sukkot. For 40 days, for 40 years, dapat 40 days lang po makarating sila doon sa lupang pangako, di ba? Dahil sa katigasan po ng ulo ng mga Israelita, inabot po sila ng ilang taon? 40 years. Inabot po sila ng 40 years. And for 40 years na naglalakbay sila, syempre, hindi sila makakapag-build ng bahay nila. Di ba? Hindi pa po sila makaka-build kasi lakad lang sila ng lakad. Nag-guide lang sa kanila yung pillar of clouds, di ba? By day and by night, kung saan sila hihinto, kung kailan sila aalis. Ganyan. Kaya po, ang nila doon is mga tent lang. And even yung pong kanilang sinasambahan sa Panginoon, tent lang po muna to. Tabernakulo po yung ginagamit nila. So, yan po yung origin po ng Sukkot or Feast of Tabernacle. Parang ipaalala sa kanila na ganito ako ka-faithful sa inyo. 40 years kayo na nandoon sa wilderness pero hindi ko kayo pinabayaan. 40 years kayo na naglalakbay, sa tent lang kayo nakatira, sa tent lang kayo natutulog. Pero hindi kayo nagtatanim, hindi kayo nag-aalaga ng mga kailangan yung paramihin, pero pinrovide ko lahat ng mga pangangailangan ninyo. Ganun po ka-faithful ang Panginoon. So inutusan po sila na once a year, dun nga po sa 15th of the Hebrew month Tishri, ay ganapin po nila itong Feast of Tabernacle or Sukkot. Exodus 26 verse 13. 7 araw na ipagdiriwang ninyo ang pista ng mga tolda. So, ginaganap daw po ito ay 7 days. So, kumbaga sa parang 7 days yung kanilang holiday. Siguro parang ganun, kung walang pasok. Siguro yung mga kabataan, laging
hinihintay to yung mga estudyante tsaka yung mga trabahador kasi 7 days to. Kung declared sa kanila as walang pasok, di ba po? Then sinabi rin yan sa Leviticus 23 verse 34 and 40. So 7 days po nilang ipagdiriwang ito. Binanggit din po ito doon sa Ezra, sa Book of Ezra and sa Book of Nehemiah. Balikan natin yung Ezra. Ano po yung Ezra? From sa pagkaalipin naman po nila sa Babylonia naman, iba naman po ito. Tapos, nung bumalik na sila, pinabalik na sila ni Haring Cyrus the Great sa Israel. Ang ibibuild naman po nilang una ay templo. So, pinagdiwang din po nila tong Feast of Tabernacle doon. Then, nung si Nehemiah naman po, ganun din po, inabutan din po sila ng Feast of Tabernacle. Pinagdiwang din po nila. Even until now po, pinagdiriwang po nila ito. Kahit po yung mga nasa Amerika na mga Hudyo, ginagawa po nila to. So, kung makikita nyo po, hindi po yan yung bahay nila, maaaring sa likod ng bahay nila or sa gilid ng bahay nila. Gumagawa talaga sila ng tent. Inaayusan nila. Very special. Kumbaga sa parang pag mga dito sa Pilipinas, pag magpapasko, nagde-decorate ng bahay, di ba? May maraming nilalagay ng mga ornaments at kung ano-ano pa. Sa kanila, ganyan din po yung ginagawa nila. Very special po sa kanila itong Sukkot na tinatawag. Ngayon, tingnan po natin, sa buhay po ba ng Panginoon, sinelebrate din kaya niya or kinomemorate din po kaya niya itong Sukkot or yung Feast of Tabernacle? Tingnan po natin sa John 7, 1 and 2. Pagkatapos nito, inilibot ni Jesus ang Galilea, iniwasan niya ang Judea dahil nais siyang patayin ng mga pinuno ng mga Hudyo. Nalalapit na noon ang pista ng mga tolda, isa sa mga pista ng mga Hudyo. At that time, even nung panahon ng Panginoong Jesus, pinagdiriwang po itong Sukkot na tinatawag na to, or yung Feast of Tabernacle. And I'm sure ang Panginoon natin mismo ay rin siya dito, naki-celebrate din siya ng pag-alala ng kabutihan ng Diyos na ganito. Ito po, isa po ito sa binibigay na reason, kaya po may mga Christian na sinasabi, baka daw yung Christmas Day ay September at hindi December. Tingnan po natin itong John 1 verse 14. And the Word became flesh and dwelt among us. Dwelt. And we beheld His glory, and the glory as of the only begotten, the Father, full of grace and truth, sa New King James Version. Naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na Kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Pag tiningnan po natin sa Strong's, yun pong sa mga Greek, parang Greek, tawag dito? Dictionary. Made His dwelling po yung eskenosen. So yun po yung dwelling place. So yan po yung tent. Yung tent, dwelling place, di ba po? Pinananahanan. Kaya balikan natin, huwag po kayo malito, balikan po natin yung mga Israelita sa ilang. For 40 years, sa tent po sila nanirahan. Sa tolda sila nanirahan. So, sa 1 John 1:14, sabi po ng mga Bible scholars, posible talaga na September ipinanganak ang Panginoon. Nakita natin kanina, yun daw Sukkot, sineselebrate siya September to October. Doon naglalaro sa mga petsa na yan. And dwelt among us. Na noon daw pinanganak ang Panginoon, nung kapanganakan niya dito sa lupa, possible daw na nagkataon na Sukkot because of this verse, 1 John 1:14.
And the Word became flesh and dwelt among us. Nanirahan kasama natin, di ba? Nanirahan sa piling namin. Kailan ba nakarating dito ang Panginoon at nanirahan? Siyempre, nung ipinanganak siya, di ba? Kaya po ang argument ng iba pong mga Bible scholar, September pinanganak si Jesus, hindi siya December. Unang-una, di ba, lagi nga natin pinag-aaralan, hindi talaga December. Kasi pag December, sobrang malamig. Winter, di ba? Winter. Etong Sukkot na to, makita natin do sa atin pong graph last time, springtime, di ba po? So, hindi pa siguro ganoon kalamig at that time. So, mahirap daw po para sa mga pastol ng tupa ng December na nasa labas dahil nga winter. Pero etong September, posible daw na medyo malamig na nga, pero posible na tolerable pa doon sa mga pastol ng tupa. Kaya ang sabi po ng mga ibang Bible scholar, September, pinanganak ang ating Panginoon because of this. At ang kanila pong pinagtuunan ay yun pong Sukkot or Feast of Tabernakulo, Pista, Tabernakulo, Tolda. Di ba? Tolda. Tirahan ng tao kapag wala pang bahay. Tirahan ng mga Israelita during the 40 years na sila po ay nasa ilang. Sabi dito, and the Word became flesh and dwelt among us, nanirahan sa atin. Kaya po yun ang argument nila, September, pinanganak si Jesus. Kasi yung September, yung nagkataon ba na dwelt? Nagkataon ba na ipinanganak, nakapiling natin siya at that time? 'Di ba? So yan po yung mga sinasabi pong argument ng iba. Okay? So, some believe it is very likely that John intentionally used the word to associate for the first coming of Christ with the Feast of Tabernacle. Sabi nga po nila, ito raw Feast of Tabernacle, posible daw na, di ba yung binasa nga natin sa John 1:14, nakasama, nanirahan sa piling natin. Kaya sinasabi nila, ito raw Sukkot, naganap na din dito sa first coming ni Jesus. Nung ipinanganak si Jesus sa cross, ay sa Bethlehem. So yan po yung sinasabi nila. Christ came in the flesh to dwell among us. Noon po bang nandito si Jesus sa lupa? Wala ba siyang bahay? Hindi ba siya nakikisama doon sa kanyang mga kapamilya? Wala ba siyang mga naging kaibigan? Hindi, di ba? Dahil siya ay taong totoo. Christ came in the flesh to dwell among us for a temporary time when He was born in the manger. And He is coming again. Nanirahan siya dito. Dito siya ipinanganak, lumaki, and for 33 years, namuhay ang Panginoon sa piling ng mga tao. Di ba po? Diyan siya nagturo, diyan siya nagpagaling, diyan yung nag-preach. Maraming ginawa ang ating Panginoon. So He dwells with the people, di ba? He dwells with the disciples, di ba? Maaaring magkakasama sila lagi. Sabi nga ni Brother R, nung nag-start tayo ng discipleship, minsan yun daw, pagdi-disciple, kailangan makita mo yung pamumuhay ng tao, kung paano siya sa bahay, kung paano yung pagkilos niya, kung paano yung mga reaction niya, di ba? So, ganun po ang ating Panginoon. Pero, dito po sa ating pinag-aaralan, He is coming again to dwell. Babalik po siyang muli para manirahan kasama tayo. Okay? Nasa spring na po tayo, di ba? While it cannot be established with certainty that Jesus was born during the Feast of Tabernacles, some believe there is a strong possibility that the Feast of Tabernacles not only looks forward to His second coming, but also reflects
back on His first coming. So yung pinag-aaralan natin, di ba, trumpet. Yung sa trumpet, yung pong rapture of the church, yung pagtunog ng trumpeta, di ba? Na tayong lahat ay aagawin, sabi nga, caught up in the air. Tayo po ay ira-rapture. Then yun pong pinag-aralan natin last week is yung pong parang kaligtasan po pati ng mga Jew. Kung paano sila makakamit nila yung kaligtasan, 'di ba? Then eto naman po sa Feast of Tabernacle, eto po yung darating yung time sa millennial reign ng ating Panginoon, makakasama po natin siya muli. Okay? Tingnan po natin. Eto, tiningnan ko po ito sa internet. Sa 2026, ang kanila pong Sukkot ay magsisimula po ng Friday, September 25, hanggang another Friday. Bakit? Di ba 7 days po? 7 days, di ba? So, September 25, 2026, October 2, 2026. So, holiday po sa kanila ito. Okay? Key observance, building and dwelling in a sukkah. Sukkah pala ang tawag doon sa tabernacle nila. Okay? Next, ano naman po yung relevance nito sa church? Sa 2 Corinthians 5, verse 1, we know that if the earthly tent we live in is destroyed, we have a building from God, an eternal house in heaven, not built by human hands. Dito po sa 2 Corinthians, sinabi po dito ni Pablo na etong katawan po natin na to ay ano raw po, inihanlin tulad niya sa tent. Bakit? Di ba nung sa 40 years, ang mga Israelita sa ilang, tent lang ang binabahayan nila. Kasi temporary lang yun. Yung tent na yun, kinakalas-kalas nila, pupunta sila sa Makinabang, pagdating nila sa Makinabang, bubuuin na naman nila, tapos bago sila pumunta sa Baliwag, kakalasin na naman nila, ganon. Pero ang greatness daw po ng Panginoon, sabi sa Bible, kahit yung tsinelas nila, 40 years hindi nasira, di ba? Gaano katapat ang ating Panginoon. So, sinabi po dito sa inihalin tulad po yung ating katawan na to as tent. Bakit? Pag po namatay tayo, itong tent na to, mabubulok, masisira, ano pa, hanggang magiging abo na tayo, di ba? Pero, sabi dito, we have a building from God. Kasi, temporary lang ito eh. Tent lang ito. Sabi sa Tagalog, ganda sa Tagalog, alam namin kapag nasira na ang toldang tinatahanan natin ngayon, ang ating katawang lupa, kami may tahanan sa langit na hindi kailanman masisira. Isang tahanang ginawa ng Diyos at hindi ng tao. So incorruptible, hindi masisira. Ano naman po yung relevance nito sa church natin, sa kapanahunan po natin ngayon? Ito nga po yung hinihintay natin pagdating ng panahon. Sabi po sa Revelations 21 verse 3, narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Tingnan ninyo, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling ng mga tao. Maninirahan siyang kasama nila. At sila'y magiging bayan niya. Diyos mismo ang makakapiling nila at siya ang magiging Diyos nila. Tingnan po ninyo sa English. Ang ganda nung sa English. Sabi po, and I heard a great voice out of heaven saying, behold, the tabernacle of God is with men, and He will dwell with them, and they shall be His people, and God Himself shall be with them and be their God. Kailan po magaganap to? Nasa Revelations 21 verse 3 po ito, sa pahayag or sa Apokalipsis na tinatawag. Kailan po magaganap to? Opo, new heaven and new earth.
Bakit? Kasi po, ito pong mundo na to, and even yung, sabi nga, new heaven new earth, ito po ay mapupugnaw, masisira po ito. Napansin niyo po, di ba, naalala ko, nung kabataan namin, di ba pag elementary ka, meron lalo pag sa science, pagpasok mo sa umaga, the weather for today is ganyan, the temperature is 38 point ganito. Naalala ko parang dati, mataas na kapag 38 point something ang temperature, pero ngayon, di ba, kapag minsan nagpo-45 pa yata. Nasabi nga ng tatay at saka ni Nelson, ganun daw sa Middle East, ganun kainit. Diba? So, ibig sabihin talagang sirang-sira na po yung ating, even yung tinatawag na, ito pong ating ozone layer, sirang-sira na. At dito po, meron po palang tinatawag na blue sky and ano raw po pagkakaiba ng makikita natin sa, di ba, halimbawa, tumingin ka sa langit pag-araw. Napansin niyo na, nakasusubukan niyo na po yun, yung tumingin kayo sa langit pag umaga. Hindi yung araw yung tumingin lang kayong ganon. At nasubukan niyo na rin po ba na tumingin kayo sa langit kapag gabi? May pagkakaiba po ba? Sino po makakapagsabi ng difference? Ano po yung difference? Okay. Actually, I'm so sorry po kasi nakalimutan ko sa pagod ko kagabi. Nakalimutan ko nga mag-send kay Alisa nito Nakalimutan ko talaga yung mga ko. Gumawa ako nag-research po ako dito. So magkaiba po pala yung tinatawag na blue sky at saka yung night sky. Pag daw po tinawag na blue sky, ito yung araw. Pag po araw, mas tawag dito, atmosphere lang. Atmosphere. Ito lang. Kumbaga sa Bible kasi may tinatawag na parang third heaven po Ito pala yung first heaven. Ito yung nakikita lang natin na nandyan. Yung kapag tayo ay nasa eroplano siguro, yan po yung first heaven. Yun daw pong second heaven is yung night sky. Kapag po pala gabi, mas malayo po yung nakikita natin. Yung umaga na to, pag umaga na to araw, medyo mababa lang po yung nakikita natin. Pero pag po pala gabi, mas malayo po yung distansya nakikita natin. So yun po yung difference ng umaga at saka ng gabi na sky kapag tiningnan po natin. Pwede nyo pong i-research. Nakalimutan ko talaga Okay. So, pagdating po ng Panginoon sa kanya pong muling pagbabalik, makikita po natin, pag binasa po natin yung Revelation, di ba, may mga bowls, may mga pang mga ibubuhos dito. Masisira yung tubig, di ba, magiging mapait, ganyan, matutupok, magkakaroon ng ang dami pong mga mangyayari dito sa mundo. At masisira po talaga tong mundo na to. Kaya, magkakaroon po ng bagong Jerusalem, new heaven and new earth. Hindi lang pala earth, pati yung heaven. Bakit? Sabi ko, bakit pati heaven kaya? Kasi nga sira na yung ating ozone layer Ang gusto ni Lord, kapag dumating yung panahon na to sa Revelation 21, perfect yung ibibigay niya sa atin. Di ba po? Kasi kung yan din yung heaven na kapag summer, ang init-init, di ba sobrang init natin, magkakaroon ka ng tawag doon, yung maraming nagkakaroon ng heat stroke. Hindi komportable yung mga anak ng Diyos, so ayaw niya yun. Kaya magkakaroon po ng new heaven and new earth. Isa po yan sa mga something to look forward natin ng mga anak ng Diyos. Kaya ano pa dapat nating gawin? Yung atin pong mga vision and mission to grow, to continue to glow, na maliwanagan natin lahat ng sulok ng mundo na to and to go para mas marami pa po na madala natin ng mabuting balita at makakilala sa Panginoon at sama-sama natin siyang
sasalubungin pagdating po nun. And makakasama natin pagdating po nitong Revelations 21 sa new heaven and earth. Ano po? Ano sagot, tanong mo, Brother Nelson? Kung bang naibigay na yung bagong langit at bagong lupa, yung bang ating katawan heavenly na? Hindi, yung mga righteous, akit sa langit. Meron yung mga maiiwan sa lupa na ano din, yung nung nananampalataya din. Yun ang mag-i-start ng new generation. Ibig sabihin, blessed pa rin diyan. Kasi gugunawin ang mundo. Pag sinabi ginunaw ang mundo, walang matitira kahit isang klase ng tao. Kaya nga may rapture Oo. Maganda po yung tanong mo. Kaso, pwede po natin sana pag-aralan yan next week. Kaso merong meron ng iba. Okay. So, Brother Arn, take note, sasagutin din natin to sa mga iba pong mga ating teaching. Pero yung po kasi sinasabi ni Sister Ana Flor, di ba, may matitira pa naman kasi talaga dito. Mm-mm. Mm-mm. Kaya tanong mo, pag ba yung inyo ibinigay, heavenly na ba yung ating katawan? Kasi rapture na nga eh. Ang tawag ko sa magiging katawan natin ay glorified. Oh yes, tama yan. Kumbaga po ay there's a body but it's glorified. Parang sabi, the old has come, the new has the old has gone, the new has come. So it's spiritual, alive, tayo, but ay saan kasi glorified body. Pero I guess, glorified. Oo. I guess glorified. Though, at certain points, tama yung sinasabi ni Sister Ana Flor. Pero kasi, darating yung millennial, di ba? Dadating yung millennial, tapos darating din yung time na si Satanas ay igagapos at itatapon. Itatapon sa kalaliman, sa bottomless pit, di ba? Hindi pa. Tapos, magkakaroon din nga, di ba, ng paghihiwalay na magkakaroon na rin ng judgment At magkakaroon na rin ng judgment seat yung awarding ceremony para sa mga So, I guess, tama po. Glorified body na tayo at that time. Mm-mm. Brother Nelson, kasi ang pinag-aaralan natin yung 7 Feast of Israel. Pero maganda siguro yan, Brother Arndt. Natin, yung Book of Revelation, napakaganda niyan. Or yung eschatology na tinatawag. Sige, hindi, okay lang. Excited po ba tayo? Gusto ba nating malaman yung mga end times talaga? Tama po. Thank you. At least may idea kami nila Brother Arn kung ano yung mga gusto na malaman natin. At kung sakali po bang pag-aaralan natin yung eschatology na to, last day, nandyan pa rin po kaya kayo. Di ba? Papag-aralan po natin. Napakaganda po nun. Kasi kapag po yung pinag-aralan natin, talagang dire-diretso na po yun. Sunod-sunod na po. And kasi ngayon, kumbaga sa nadadaanan lang natin because of the Feast of Israel. Amen.
I'm sure ngayon nag-iisip na si Brother Arn kung kailan ituturo yun at ano yung paano ituturo yan. Okay? In the meantime, sige, Sir Bet. Agree naman po ako na kailangan din natin malaman talaga yung future, yung mangyayari, yung revelation, maganda din po talaga aralin yun. But for now, para sa akin, no, ano muna tayo? Hinay-hinay lang. Tapusin muna natin yung dapat tapusin na naunang lesson, no? Tapos establish natin kasi Christian living, kailangan i-prepare natin individually yung mga sarili natin. Kanina na nakikinig ako sabi ko, nasa akin na ba yung lahat ng fruit of the Spirit? Parang yun yung tinitingnan ko sa sarili ko. Personal yun, ha? So, agree naman ako kay Kuya, dapat din talaga inaaral natin. Kasi ang nasa puso niya, para ma-inspire tayong lalo, no? Na nakikita natin, iyon yung pupuntahan natin. Di ba pag alam natin maganda pupuntahan natin, di ba? Mapapanatag tayo sa pupuntahan natin, nai-inspire tayo lalo na kumilos. Pero dahil doon, kailangan natin ayusin talaga yung mga individual na buhay natin at yun nga yung Christian walk natin with Christ. Yun lang po. Tent of meeting or toldang tipanan, doon po sila nag-meet before kasi nga wala pa. And then, that transition to temple. So, yun po yung temple. However, ngayon, yes, we have this temple, pero reminder po sa atin, no, don't you know that you are the temple of God? So, ang dapat na pagtuunan natin that the Spirit of God, that there's meeting of God and us in us. No, dapat merong ganon na ako na yung templo ng Diyos Dapat din kapag nagmi-meet tayo, mamimit mo ang Diyos pag na-meet mo ako kasi ako na ang templo ng Diyos. Yun po yung transition niya, no? From toldang, tipanan na talagang hirap, dadalhin mo lagi. To the point na nung temple naman, wala kang ibang pwedeng puntahan, doon ka lang mag-worship. Pero sinira yun, the veil was torn apart. So that there would be no more sacrifice needed. Na lahat ay pwede nang makapunta, no, because we are the temple. Para lang po makita natin. So tapos na po itong feast. To sum it up, importante po lahat ng mga pista na ito, not for us to be Jew. Hindi naman natin kailangan maging Hudyo kasi tayo ay Pinoy, but the essence of which ay dahil mabuti ang Diyos sa kanila. At ang ganda po ng pagkakasunod-sunod, no? From slavery to the wilderness to the promised land, yung pong kanilang mga outward expression, lahat po kasi ito ay outward expression, ay nagpapakita hindi dahil mayroong ritual, katulad ng nakikita natin. Ito ay outward expression ng faith nila because God has been good to them up to now. Tayo kaya, ano naman yung outward expression natin? Ano yung mga first fruit natin? Ano yung mga tabernacle natin? Ano yung Passover natin? How do we express it? Not in that way, pero paano? Individually and as a church. Kaya po yun yung dulo, yung Sukkot. Ibig sabihin, they are really in a place where they meet God. They're in a place where they would worship God. They would proclaim the goodness and the greatness of God. Yun lang po yung Okay. Sana po ay marami po tayong natutuhan dun po sa ating 7 Feast of Israel at ipanalangin po natin na marami pa po tayong mga matutuhan dito. Kasi alam niyo po, tama yung sinasabi ni Beth, dapat pagtuunan din natin yung Christian living natin. Kasi baka Kristiyano tayong natatawag, pero baka hindi natin na ipapamumuhay yung pagiging Kristiyano natin. Pero at the same time, kailangan din po natin malaman itong mga bagay na to, sabi nga ni Brother Nelson, para ma-inspire tayo
na sa kabila ng paghihirap natin dito sa lupa, meron tayong inaabangan. 'Di ba? Yun yung maging inspiration natin. At saka po, minsan, maging guide po natin yung mga pinag-aaralan natin para maging discernful po tayo sa mga pangyayari. Kasi pag hindi tayo nag-aaral, madali po tayong madala. Like for example, dumating po ako sa point na sabi ko, minsan naglalakad ako, hindi ko alam ba't bigla ako, kasi may mga nababasa ako sa YouTube, may narinig daw na trumpet, meron daw nakita na ganito. At one time, naglalakad ako, pauwi ako. Sabi ko, Lord, paano kaya kung biglang makakita ako na lumilipad nga na angel? Makikita ko ba yun? Gaano ba siya kalaki para makita ko? Paano kaya? Nireview ako ng Lord, walang ganyang sign sa muli kong pagbabalik. Wala kayong makikitang angel. Actually, kaya po maraming nadadala, maraming nadadaya, kasi mas doon sila sa nakikita nila. Uy, may nag-apparition, may nag-appear, may appearance na ganun. Uy, ewan ko kung nakikita nyo po sa Facebook yan, may mga angel na kuhanan sa CCTV, merong mga ganito, whatever, ganyan. Kaya malapit na. Hindi po yun eh. Dapat alam natin yung mga signs of the time na malapit nang bumalik ang Panginoon. Just like sabi ko nga po sa inyo, maging din po tayo sa Israel. Kung ano po yung nangyayari sa Israel, bantayan natin. Kasi dyan po natin makikita kung, malapit na yung yung pong abomination na tinatawag, abomination of desolation, na yun pong Antichrist, meron pong papasok dun sa temple ng Israel at ang sasabihin niya, ako talaga yung Diyos, ako ang sambahin ninyo. Ngayon, may mga malapit na raw itayo yung third temple. So, yun po yung babantayan natin, yung mga kaganapan po na yan. So, salamat po sa Panginoon sa wisdom na to na pinagkakaloob niya. Tayo po ay manalangin. Father God, we thank you. Salamat po sa mga karunungan na ipinagkakaloob mo sa amin. Salamat po sa mga salita mo na nagiging guide po namin sa amin pong pamumuhay, sa aming mga pag-iisip. Nawa, Lord, lalo po itong maging inspirasyon namin para sa aming mga buhay. Purihin ka, Panginoon, and yung po mga kasusunod po namin ng mga teaching, marami pa kaming gustong malaman, Lord. Marami pa po kaming gustong ma-explore sa mga salita mo. Lord, give wisdom to Brother Arn kung paano po, kung ano yung mga dapat ituro pa na malaman pa ng bawat isa sa amin. And give us wisdom, Lord, discernment, kung ano yung tama. Lead us, Lord. Huwag mo pong hayaan na ang iglesyang ito ay maligaw. Just your pure word, Panginoon, ang maipahayag po sa iglesyang ito. Maraming salamat sa iyo, dakilang Diyos. Tataglayin po namin ang salita mo bilang inspirasyon namin sa paglakad sa mundong ito. Salamat po sa iyo sa aming pong paghiwa-hiwalay, aming pag-uwi. Ang pag-iingat mo po, Panginoon, ang hinihiling po namin sa bawat isa. Salamat po sa iyo. Ito po ay aming hiling at dinadalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. God bless po.